Okay, ayan. So, ang love pala ay mahalaga sa pagkakaroon ng isang healthy na pangangatawan. Ano po? Hindi lamang yung ating kinakain, hindi lamang yung ating iniinom, hindi lamang yung exercise na pinag-aralan natin. Pag meron pala tayong pag-ibig sa puso, mas nagiging healthy tayo. Ano po? So, yan, marami tayong natutunan gabi-gabi, hindi lang po sa Biblia, pati na rin sa health. So, mga kapatid, nandito na po tayo sa pangilang gabi na. Pang-apat na gabi na. Ibig sabihin, narating na po natin ang kalahati ng ating pong pag-aaral. So, congratulations po sa lahat po ng gabi-gabing nandito. Nakarating na po kayo sa kalahati. Konti na lang. Sa isang banda, nakakalungkot din kasi pagkalahati na, ibig sabihin, patapos na, matapos na. Pero, walang pagtatapos to kasi ang pag-aaral ng Biblia ay tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. Si Brother Jun ay mapod naman siya sa ibang lugar, magpapatuloy naman tayo sa tulong ng iba nating mga kapatid upang tayo turuan at patuloy tayong lumago sa kaalaman sa salita ng Diyos. Okay? So, kagaya po ng gabi-gabi, tayo po ngayon idadako po sa ating theme song. Bago po natin tawagin si Brother Jun, theme song. Tapos po ay magpe-pray po tayo na ating opening prayer. Tapos po makakarinig po tayo ng isang special number at pagtapos po noon, pagkakaloob na natin ang pagkakataon sa ating speaker. God bless po and good evening. Tayo po'y yumuko para sa isang panalangin. Amang banal na ang tahanan ay nasa kaharian ng langit. Kami po'y nagpapasalamat. At dahil sa aming
pagsisikap din naman na aming mapakinabangan o Diyos ang mga aral na nagmumula sa langit o Diyos. Amin pong pinasasalamatan. Higit sa lahat ay ang mga salita ng buhay na patuloy mong inihahayag sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Brother June Lumingkit. At kami po ay laging umaasa na mga aral na tatanggapin namin para sa ikatatatag ay bahagi ng iyong redeeming grace. Salamat po, Panginoon, at nawa po'y patuloy na lumago ang lahat ng makakarinig nito, magliwanag sa lahat ng naririto ang salita ng Panginoon upang kami mabuhay na laging may pag-asa. Yan po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong tanda ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang Okay, magandang gabi sa lahat at salamat sa mensahe sa awit. Napakagandang mensahe. Kung mayroong panahon na tayo ay maglilingkod sa Panginoon, ngayon na. Kasi hindi po natin alam ang ating bukas. No? Kaya ilagay na natin sa kamay ng Panginoon ang ating buhay upang masisigurado natin ito. Ngayong gabi, ang ating pag-aralan ay tungkol sa kautusan at nasa ika-4 na tayo na gabi. At naisipan ko kanina habang ako nakaupo dyan, mas maganda siguro mamaya bago kayo uuwi kapag mayroon kayong mga katanungan, iiwan ninyo. Bukas magawa tayo dito, sir, ng parang question box ba? Para yung mga may katanungan, masasagot na natin. Sa susunod na gabi, pagpasimula tayo sa ating mga pagsagot sa mga tanong, no? Bago ako magpasimula, kahit mayroong 3 na tanong. Tapos, saka tayo dadako. Kasi mga major na ito na mga doktrina ang ating mga pag-aaralan. Ngayon, dumarako na tayo sa kautusan. Bakit napakahalaga ang kautusan ng Diyos? Kasi pagkatapos nating tanggapin ang ating Panginoong Hesus, dadako na po tayo sa buhay sa pagsunod ulit sa kautusan. Kasi ang ibig sabihin ng kaligtasan, talikuran na natin ang kasalanan. At babalik tayo sa dating kalooban ng Panginoon.
na ang kanyang linalang masunurin sa kanya. Ngayon ating tatalakayin ang kautusan. Gaano ito kahalaga mga kapatid? Kapag pag-aralan natin ang buong Biblia, may kinalaman sa kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, transcript po ito ng kanyang karakter. Kung mayroong Diyos ng pag-ibig, gumawa siya ng kautusan ng pag-ibig. Diba? Ito yung mga talata. No? Dito sa kaliwa, inyong makikita na ang Diyos kung ano ang kanyang likas. At kung inyong i-compare sa kanyang kautusan, magkakatulad. No? Kung ang Diyos ay pag-ibig, saan natin mababasa? 1 John 4:8. No? Mababasa natin na pag-ibig ang Diyos. Ang kanyang kautusan ng pag-ibig. Ikalawa, kung makikita natin na ang Diyos ay mabuti, Psalms 73 verse 1, ganun din ang kanyang kautusan. Magkatulad. No? At kung ating mababasa na ang Diyos ay banal, gumawa din siya ng kautusan na banal. No? At kung ang Diyos ay matuwid, sa Karya 9:9, mababasa din natin sa Romans 11:12, matuwid din ang kanyang kautusan. Kung ang Diyos ay sakdal, gano'n din ang kanyang kautusan. No? Saan natin mababasa na ang kautusan ay sakdal? Psalms 19:7. At doon sa Psalms 19:7, hindi lang sakdal ang kautusan, nagpasasauli ng kaluluwa. Kasi ang kaligtasan, isasauli ka sa dati mong kalagayan. Kaya nga ang kautusan, nagsasauli ito ng kaluluwa, i-restore kanya sa dati na kalarawan ng Diyos. Napapansin ninyo, ang Diyos ay liwanag. Mababasa natin sa John 8:12. At pagbabasahin ninyo yung Proverbs, liwanag din ang kanyang kautusan. Hindi lang siya liwanag. Sino nakasulat sa Proverbs? Ang kautusan, liwanag, at tanglaw. Sabi doon. Mapapansin din ninyo, God is everlasting. Ang kanya ding kautusan, everlasting. Mababasa natin sa Isaiah 24 verse 5. Dito naman sa likas ng Diyos ay Isaiah 26 verse 4. Ang Diyos hindi nagbabago o pabago-bago kasi kahit sa Hebreo, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Ganon din ang kanyang kautusan. Sabi ng Diyos, hindi ko babaguhin ang aking tipan. At sabi sa Lucas 16:17, no, hanggang mawala ang langit at lupa, no, mananatili kahit tuldok ni kudlit, hindi mawawala sa kautusan. Ibig sabihin, ganon ang ano ng Panginoon. Ganon ka ang layunin niya sa paggawa ng kautusan. Kaya nga mayroong nagsasabi ng utos ng Diyos, wala na. Hindi po yun pwede. At alamin niyo kung bakit namatay ang ating Panginoon doon sa cross, patunay po yun na ang kanyang kautusan mananatili. Kasi lahat ng lumabag sa kanyang kautusan ay ang kaparusahan kamatayan. No? Kaya ay ganun, pero kinuha ng ating Diyos ang ating bahagi. Sa halip na tayo ang mamatay, sabi ng Panginoon, pwede akong mabuhay uli. Pag kayo ang mamatay, hindi kayo pwedeng mabuhay mag-uli. Kaya pinili niyang kukunin ang ating bahagi. At yun yung plano niya sa kaligtasan. Saan natin mababasa na ang utos ng Diyos, transcript ng kanyang karakter? Na? Ang kanyang kautusan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kaya nga, ang kautusan ay ano? Banal. Ang utos ay banal, matuwid, at mabuti. Di ba? Ang Diyos ba banal? Ang Diyos ba ay matuwid? Ang Diyos ba ay mabuti? Yes, ganon din po ang kanyang kautusan. Kaya nga, hindi po pwede na mawawala ang kautusan. At sinasabi ng Biblia, mas magaan pang mawala ang langit at ang lupa at ay sa kanyang kautusan. Kung dito sa lupa hindi na tayo sumusunod sa kautusan, paano tayo makapasok sa langit? Paano tayo sasalubong sa Diyos na ang Diyos nating salubungin banal? Kaya nga, itong kautusan, mga kapatid, kaya sukatan ito. Diba yung ating binabasa kanina? At hindi lang siya sukatan, nagbibigay din siya ng kalusugan. Sukatan ito ng ating pag-ibig. Na, sabi ni Jesus Christ, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.
No? Sukatan ito ng Diyos. Kung mahal kaya natin ang Diyos, no? Kung mahal mo ang Diyos, sabi ni Jesus, tuparin mo ang aking mga utos. Kasi kung hindi natin tutuparin ang kanyang mga utos, hindi po totoo na ating iniibig ang Diyos. Marami pong nagsasabi na yung napako daw ang Diyos, nawala daw ang kautusan. Totoo kaya yan? Ang katunayan dito mga kapatid, itong dalawa, inseparable. Ano? Hindi siya pwedeng i-separate. No? Inseparable itong dalawa. No? Anong dahilan kung bakit napako si Jesus doon sa cross? Dahil nilabag ng tao ang kautusan. No? At kapag tatanungin naman natin si Jesus, anong gagawin ko para magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan? Si Jesus din ituturo niya ang kautusan. Kaya itong dalawa, si Paiusis po ito, na kapag tatanungin mo si Jesus, ituturo niya ang kautusan. At kapag ang kautusan naman, kapag lalabagin naman natin, ituturo naman niya si Kristo. Kasi itong dalawa mga kapatid, hindi pwedeng ipaghiwalay. Yung law and grace. Hindi pwedeng maglilingkod ka na, ay grace na tayo, wala na yung kautusan. Si Jesus Christ na lang, wala na yung law. Hindi po yun pwede. Kasi itong dalawa, kailangan nating maintindihan, magkakasama yun sa paglilingkod. Hindi tayo pwedeng maglilingkod na walang kautusan. Ito yung sinasabi, kung mayroon, sabi niya dito, ang mayroon sa aking mga utos at tinutupad ang mga yaon, siyang umiibig sa akin. Sukatan ito ng pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos, ay siya ang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Sabi ni Jesus, at siya ay iibigin ko at ako'y magpapahayag sa kanya. At nagsabi si Judas, Panginoon, anong mangyayari sa amin na magpapahayag at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus ang sinasabi sa kanya, kung ang sino man umiibig sa akin at kanyang tutuparin ang aking mga salita, siya'y iibigin ng aking Ama at kami papasakan niya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Gusto ba ninyo na ang Diyos mananahan sa inyo? Ang una natin gagawin, susundin natin ang kanyang mga salita. Yung kanyang kautusan. Kasi ang pagsunod pala sa kautusan, yun yung tunay na umiibig sa Diyos. At hindi lang dinagdagan, ang sumunod sa salita ng ating Panginoon, ang Ama at si Jesus Christ, mananahan sa atin sapagkat tayo'y magiging tahanan ng Diyos. Kaya yun yung kahalagahan. Di ba? Titingnan natin mga kapatid, mayroong isang taong mayaman, binatang mayaman, lumapit sa Panginoon. Nagtanong siya ng isang importanteng tanong sa kanyang buhay. Mababasa natin sa Matthew 19:16 to 19. Sabi niya dito, narito lumapit sa kanya ang isa na nagsasabi, Guro, anong mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Magandang tanong, di ba? Maring ito din yung tanong ninyo. Anong mabuting gagawin ninyo para kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sagot ni Jesus sa 17? Sabi ni Jesus, bakit mo itinanong ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ay tutuparin mo ang mga utos. Sabi ni Jesus, kung gusto mong pumasok sa buhay, ang gagawin mo, tutuparin mo ang mga utos. Sa verse 18, sinabi sa kanya, alin-alin. So, kasi ang utos sa Biblia, 613. So, alin doon yung utos? Anong sabi ni Jesus? Alin-alin? Sabi ni Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanak, huwag kang magnakaw, huwag kang magsaksi ng di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alin-alin ang tinuturo ni Jesus, iniisa-isa niyang kautusan. Tinuturo niya ang 10 Commandments doon sa ikalawang tapyas na bato. Alin-alin? Anong utos na yan na kapag aking susundin, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tinuro ni Jesus yung 10 Commandments. Kaya nga ngayon, pag tatanungin natin si Jesus, anong gagawin ko para magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan?
Isa lang ang ituturo ni Jesus, katulad sa binatang mayaman. Ituturo niya ang Ten Commandments. No? At kapag naman tayo magkakasala sa kautusan, ituturo naman ng kautusan si Jesus Christ. Kasi ang kautusan hindi makapagpalinis sa ating kasalanan, kundi ang dugo ng ating Panginoon. Kaya nga pag magkakasala tayo sa Ten Commandments, isa lang ang makapagpatawad sa atin, ang ating Panginoon, no? Hindi ang kautusan. Kaya lilinawin natin yan. Ano bang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang kautusan? No? Juan 12:50. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay ano? Buhay na walang hanggan. Anong dahilan kung bakit si Adan namatay? Nilabag ni Adan ang kanyang kautusan. Kasi ang paglabag pala sa kautusan, kamatayan. No? Pero kapag susundin ang kautusan, si Jesus ang may sabi diyan. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay ano? Buhay na walang hanggan. At ang mga bagay na sinasalita ko ayon sa sinasabi ng aking Ama, gayon ko sinasalita. Kaya nga sa sulat ni Juan, ito yung sulat ni si Juan, sa ganito, nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Nalalaman natin na tayo'y nakakilala sa Diyos kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. At ito pa yung sabi ni Juan, ang nagsasabi na nakikilala ko siya at hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay ano? Sinungaling at ang katotohanan wala sa kanya. Bakit sinasabi ng katotohanan wala sa kanya? Pinag-aralan ko sa buong Biblia ang katotohanan. Ano bang mga katotohanan sa Bible? Mayroon lang binigay ang Biblia na 4 na katotohanan. Una, ang kanyang pautusan, katotohanan. Ikalawa, ang kanyang salita. Ang buong salita, yung Bible, katotohanan po yan. Ikatatlong katotohanan, si Jesus Christ. Ikaapat na katotohanan ay ang Holy Spirit. Kaya nga, ano nito, kaya nagsasabing, nakikilala ko siya at hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay ano? Sinungaling. Kung nakikilala natin ang Diyos, anong ibig sabihin? Tutuparin natin ang kanyang mga utos. Para tayo hindi magiging sinungaling. Kasi kung lalabagin natin ang kanyang kautusan, ay ang katotohanan wala sa kanya. Ibig sabihin, isa sa mga katotohanan ng Diyos sa Biblia ay ang kanyang kautusan. No? Kung walang pagsunod sa kautusan, walang katotohanan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. No? Isa sa magpapalaya sa atin sa kasalanan ay ang kanyang kautusan. Kaya nga sa sulat ni Apostol Pablo, ito yung bilin niya kay Timoteo at sa ating lahat. Tuparin mo ang utos na ito na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga pagkatapos sa inyong baptism, ito na yung buhay natin. Buhay na masunurin sa Diyos hanggang sa lubungin natin siya. Walang dungis, walang kapintasan. At kapag magagawa, paano yung Brother John kapag hindi ko magagawa? Mayroong dugo. Kasi ang ituturo ng kautusan, kapag hindi mo masunod, mayroong tagapaglinis. Magpapalinis ka uli. At lilinisan ka ng Diyos, babalik ka uli sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga, yung justification at sanctification, lifetime po yon. Oras na magkakasala ka, kailangan ka uling i-justify. No? Anong ibig sabihin ng justification? Kapatawaran ng kasalanan. No? Ang sanctification, ito pong pamumuhay na sumusunod sa kautusan. Kasi yun yung pamumuhay na banal. Nakukuha ninyo mga kapatid? Yun yung ano. Mayroong halimbawa dito. Maraming mga religion ngayon na nagsasabi sila, nung namatay daw si Jesus Christ doon sa cross, wala na yung law. Diba? Sabi nila, nung namatay si Jesus Christ doon sa cross, inalis na niya ang kautusan. Kaya nilagay ko dito, kautusan, sinner, tapos savior, at saka gospel. No? Ginawa ko ito mga kapatid para maintindihan ninyo gaano kahalaga ang kautusan. No? Granted na sinasabi nila nung napako si Jesus sa doon sa cross, wala ng kautusan. Aalisin natin ang kautusan. No? Kasi ganito yung mangyayari mga kapatid. Kapag mayroong kautusan, mayroong makasalanan. Diba?
At kapag mayroong makasalanan, kailangan nila ang tagapagligtas. At dahil mayroong tagapagligtas, mayroong magandang balita. Kaya nga mayroong nangangaral. Ngayon, sabi ng iba, wala na yung kautusan nung napako si Jesus doon sa cross. So, pagbigyan natin, alisin natin ang kautusan, mga kapatid. Kapag alisin natin ang kautusan, mayroon pa bang makasalanan? Ha? Kapag wala ng kautusan, wala na rin makasalanan. So kung wala ng makasalanan, alisin natin yan. At kung wala ng makasalanan, mayroon kailangan pa ba ang tagapagligtas? Hindi na, di ba? Alisin natin ang tagapagligtas. Mayroon pa bang magandang balita? Wala na. Yun yung gospel nila, mga kapatid. No? Kaya nga yung ginawa nila, ang gospel ng Panginoon, lisensya, nalabagin nila ang kautusan. Hindi po yung tunay na gospel. No? Ang kamatayan ng Panginoon na grasya, ginagawa nilang lisensya, nalabagin ang kanyang banal na kautusan. Pero tayo pong mga Seventh-day Adventist, naintindihan natin kung gaano kahalaga ang kautusan ng Diyos. No? Ito po'y nagpapasauli ng ating kaluluwa. Na dati tayo makasalanan, sa tulong ng Panginoon sa kanyang pagliligtas sa atin, ibabalik niya tayo sa buhay na banal. At ang mga banal, siyang sasalubong sa ating Panginoon. No? Ganon, mga kapatid. Kaya ano ang pangsyon ng kautusan? Sa Biblia, ang pangsyon ng kautusan, hindi po siya tagapagligtas. Katulad ng salamin. Ang salamin ba, kapag mananalamin ka, kaya niyang linisin ang iyong dumi. Diba? Anong pangsyon ng salamin? Pinapakita lang niya ang iyong dumi. Ang kautusan, binigay ng Diyos para makikita mo kung ano ang kasamaan. Pero itong kautusan na ginawa ng standard lang siya of righteousness. Pamantayan lang siya ng Diyos na maintindihan mo na yan ay hindi mabuti. Yan ay masama. Huwag mong gagawin. No? Yun yung ano niya, para lang siyang salamin na kapag titingin ka, makikita mo ang dumi. Kung ikaw ay madumi o ikaw ay malinis. Di ba? Ganon ang kanyang function, pero makapaglinis ba siya sa iyo? Wala siyang kakayahang maglinis. Kasi ang makapaglilinis lang ng ating kasalanan ay sino? Ang Panginoon. Kaya nga dito, ito yung sulat ni Apostol Pablo, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Ang ating pagsunod sa kautusan, hindi po tayo magiging ganap. Hindi po tayo magiging matuwid. Hindi po tayo magiging righteous. No? Sa ating pagsunod sa kautusan. No? Kasi nagiging righteous po tayo sa ating pagtanggap ng ating Panginoon kasi siya yung naglilinis sa ating kasalanan. So pagdating sa righteousness, hindi yun righteousness by law. No? Ang ating righteousness by faith to our Savior, Jesus Christ. Ang ating katuwiran nasa ating Panginoon. Dahil mapapansin mo dito, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng ano? Kasalanan. So, ang function ng ang function ng kautusan, tagapagpakilala lang siya ng kasalanan. Pero hindi po niya tayo magiging righteous. Dahil pag susundin ko yung kautusan para magiging righteous ako, no? Ang tunay na righteousness nasa ating Panginoon. Kapag tayo magkakasala, ang maglilinis sa ating kasalanan ay ang ating Panginoon. At kapag lilinisin tayo ng ating Panginoon, katulad ni Mary Magdalene. Si Mary Magdalene ay isang makasalanan. No? Dinala siya sa maraming mga religious leader. Itong babaeng ito nahuli sa akto sa pangangalo niya at sa batas ni Moses, babatuhin siya hanggang mamatay. Anong masasabi mo? Alam mo si Jesus, hindi niya tinutolerate ang kasalanan. Umupo siya at ginamit niya ang kanyang daliri, sumulat siya doon sa buhangin. At nang sumulat si Jesus doon sa buhangin, anong sabi ni Jesus? Sino sa inyo ang nag-iisip na walang kasalanan unang bumato sa babae? Pero anong nangyayari? Lahat ng mga tao na nagdala kay Mary, yung unang umalis, yung pinakamalaking kasalanan. No?
hanggang sa pinakamaliit. Kasi sa Desire of Ages, sa sulat ni Ellen G. White, sinulat ni Jesus Christ yung lahat ng mga kasalanan ng mga nag-akusa sa Kanya. No? Tapos, yung mga malalaking kasalanan unang umalis, naramdaman nila. Hindi nila kayang pumulot ng bato. Nagtinanong niya si Mary, Mary, mayroon bang naghusga sa iyo? Anong sabi ni Mary? Wala, Panginoon. Sabi niya, hindi din ako hahatol sa iyo. Go and sin no more. Diba? Ayun ang nang pinatawad si Mary, anong sinasabi ng Diyos? Umalis ka at huwag ka nang magkasala muli. No? Dina-justify siya. Ibig sabihin, inaari siyang ganap. Pinatawad si Mary. Nang pinatawad na si Mary, pinaalis siya ng Panginoon. Sabi niya, huwag mo nang ulitin ang kasalanan. Ganun po ang gusto ng Panginoon. Na magiging hiwalay tayo sa kasalanan. At inulit pa ba ni Mary? Hindi na. Ganun po ang ating buhay ngayon. Maring ang iyong kalagayan, mayroon kang kasalanan, pero hindi po yun problema. Lumapit ka sa ating Panginoon, lilinisin ka niya. At kapag lilinisin ka ng Panginoon, go and sin no more. Anong ibig sabihin? Huwag mo nang labagin ang kanyang kautusan. No? At kung malabag mo ang kanyang kautusan, hindi po yun sinasadya. Lalapit ka uli sa Panginoon. Humingi ka sa uli. Hanggang hindi mapanagumpayan mo na ang lahat na uri ng kasalanan. At kapag hindi ka na magkakasala, tatatakan ka na ng Diyos. Bakit? Pag-aari ka na niya. No? Kaya nga, kailan natin matanggap ang tatak ng Diyos? So, sulat ni Ellen G. White, yung, ang ating karakter, katulad na sa karakter ni Jesus Christ, ay citizenship na tayo sa langit. Tatatakan na tayo ng Diyos. No? Ganun mga kapatid. Kaya nga, sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Ito pang sabi ni Apostol Pablo. No? Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapwat, hindi ko sana makikilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. No? Ang pagkakilala sa kasalanan, ang kautusan ang magpakilala. No? Kung di sapagkat hindi ko sana makikilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. So, ibig sabihin, ang function ng kautusan, binabanggit ko kanina, katulad siya ng salamin. No? Pag tumingin ka sa salamin, nakikita mo yung iyong dumi. No? Ngayon, nung nakita mo yung iyong dumi, anak ko ang nag-drawing niyan. Bata pa siya. Nung nakita mo yung kanyang dumi, yung iyong dumi, yung salamin hindi makakatulong sa iyo. Saan ka pupunta para malinis ka? Doon sa mayroong kakayahan na maglinis ng kasalanan. Sino yon? Ang ating Panginoon, kasi namatay siya para sa ating kasalanan. At kapag lalapit ka sa Kanya, siya ang ating tagapagligtas. Lilinisin ka niya. At kapag lilinisin ka ng ating tagapagligtas, babalik ka uli sa kautusan. Pagbalik mo sa kautusan, malinis ka na. No? Kaya, paano ka magiging madumi? Kapag labagin mo yung kautusan, madumi ka ulit. Ganon. Kasi ang paglabag sa kautusan, kasalanan. Naintindihan ninyo mga kapatid? Ganon po ang kahalagahan ng kautusan. Now, dito tayo mga kapatid, kailangan nating maintindihan ito. Lahat ng kautusan ng Diyos sa Biblia, umaabot ng 613. Ayon sa mga Bible scholar na nag-aaral. Pero itong 613 ka mga batas, nahahati lang po siya sa 4 na kautusan. Ipapaliwanag ko ito isa-isa mga kapatid. No? Ang unang kautusan na hindi propeta ang nagsulat ay ang moral law. No? Ano ba yung moral law? Ito po yung kautusan na nagpakilala kung ano ang kasalanan. At ito po yung Diyos mismo ang nagbigay. Sinulat po niya ito sa 2 tapyas na bato na ginamit niya sa pagsulat, daliri mismo ng Diyos. No? At ano po itong moral law? No? Pamantayan po ito. Dito po natin malalaman kung ano yung mabuti at masama. No? Ikalawang kautusan, civil. Saan natin mababasa pala yun? Exodo 20, verse 1 to 17. Yung 10 utos. Yun yung moral law.
Ang kasunod na batas, mga kapatid, yung tinatawag na batas sibil o batas ng kanilang panggoberno. Ang Israelita, ang tawag sa pamamahala ng Diyos ay theocratic form of government. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ang direktahang namamahala sa kanyang bayan. Ang Diyos ang judge. Kapag mayroon silang kasalanan, sabihin ni Moses sa Diyos, Panginoon, ang taong ito nagkakasala, anong gagawin namin? Ang Diyos ang maghatol. Kaya nga, mayroong namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat, sa bilang 15-15, hinuli ni Moses. Tapos, kinulong. Anong gagawin namin? Anong sabi ng Diyos? Dadalhin siya sa labas ng kampamento, batuhin hanggang mamatay. Ang Diyos ang nagsasabi. Kaya ito yung batas nilang sibil. Kaya nga, bakit mayroong mga nagkakasala ng pinag-aralan ko, ang buong 10 kautusan ng Panginoon, hindi lang ang Sabat ang death penalty. Lahat ng 10 ay death penalty lahat. Kapag magkakasala, maglapastangan sila sa pangalan ng Panginoon, babatuhin din sila. Batas sibil ito. Pero hindi ito ang moral kasi ang batas sibil, sila yung ang pamamahala niya ang mag-implement, no? Mayroon akong mga talata niyan lahat. Kung mapapansin niyo, ito 'yon, saan yung civil law? Chapter 21 to 24 ng Exodo. Ito yung batas na sibil. At kapag magkakasala sila sa moral law, magkakasala sila sa civil law, mayroong solusyon. Ano naman ang solusyon? Itong ikatatlo na tinatawag na ceremonial law. Kaya nga sabi ng Panginoon, no? Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Kasi ang Diyos ang maghahatol sa kanila, no? Ay igawa nila ako ng santuaryo para ako'y makapananahan sa gitna nila. Anong ibig sabihin dito? Gusto ng Panginoon na ang kanyang bayan lilinisin nila at lahat ng kasalanan ng kanyang bayan lilinisin sa pamamagitan ng ceremonial law. Kaya nga, sa santuaryo, araw-araw, pag mayroong magkakasala, magdala sila ng tupa. Ang tupa na mamatay araw-araw doon sa santuaryo para lang mapapatawad ang kanyang bayan. Kasi walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagdanak ng dugo. Ganon ang paraan. Ito yung solusyon sa kasalanan, yung ceremonial law. At yung ikaapat na, saan natin mababasa ang ceremonial law? Exodo 25 hanggang Levitico 1 hanggang 9. Ceremonial law lang yan lahat. At yung Levitico 11 to 15, mga chapter po ito Ito naman ang tinatawag na health laws, no? Yung batas sa kalusugan. Iniisa-isa ng Panginoon ano yung mga batas sa kalusugan. Kaya 4 lang na uri ng kautusan, no? Pero mapapansin ninyo mga kapatid, kung hindi nilabag ang moral law, kasi yung nilabag nila ni Adan doon sa Garden ng Eden, anong batas yon? Moral law po yon, no? Kahoy sa pagkakilala ng mabuti at masama. Ganon ang function ng 10 Commandments. Now, kung hindi lang nilabag ang moral law at saka civil law, hindi na gagawin ng Diyos ang ceremonial law. Diba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, wherefore then serveth the law? Ano bang pakinabang ng kautusan? It was added because of transgression. Idinagdag lang ang ceremonial law dahil sa pagsalangsang. Kung walang pagsalangsang, hindi dadami ng 613 ang batas ng Diyos. Kasi mayroong batas na binigay ang Diyos, idinagdag na lang dahil sa pagsalangsang. Yeah? Anong sinalangsang nila? Yung moral law at saka civil. At dahil doon, ang sinumang lumabag sa batas na yan, magkakaroon ng kamatayan. Pero mayroong solusyon. Magpatay sila ng tupa. At ang pinakahuling namatay para sa ating kasalanan ay ang ating Panginoon. Kaya nga hindi po mabuti ang kasalanan. Kasi tayo mismo ang nagpapatay sa ating Panginoon. Pagbabasahin ninyo yung Gawa 3:15, no? You kill the author of life. Nung pinatay nila yung mga Hudyo na nagpapako sa ating Panginoon,
sinabihan ni Pedro, pinatay ninyo ang may akda ng buhay. Pinatay ninyo ang gumagawa sa inyo. Kasi si Jesus namatay doon sa cross dahil sa ating paglabag. No? Sabi niya dito, it was added because of transgression till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of the mediator. Kaya nga, kung titingnan natin yung mga Old Testament na mga batas sa pagpatay ng mga hayop, ay ginawa nila yon para maintindihan nila na ang kasalanan mayroong magbabayad. At sinong nagbabayad sa ating kasalanan? Ang ating Panginoon mismo. Kaya nga, ganun kahalaga ang kautusan. Paglabagin ito, ang kabayaran ay ano? Kamatayan. Pero nang nilabag natin ang kautusan ng Panginoon, tayo sana yung dapat mamatay. Kinuha ng Diyos ang ating bahagi. No? Dahil mahal tayo ng Diyos. Alam mo, nakita ko ito, no? Ako pala dapat yung mamatay pero kinuha ng Diyos. Ngayon, maglilingkod ako sa aking Diyos. Dahil siya namatay para sa akin. No? Ang pagmamahal na kanyang ibinibigay sa akin, gagantihan din natin ng pagmamahal. Ganun po dapat. Kaya nga, kung mayroong kautusan ng Diyos, sukatan po ito sa ating pagmamahal ngayon. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. No? Kaya nga mamahalin natin ang huwag ninyong titingnan ang kautusan na burden. No? Huwag ninyong kautusan na ano na naman. No? Huwag ninyong titingnan ang kautusan na burden. Titingnan ninyo ang kautusan na pagmamahal ninyo sa inyong Diyos. Kaya nga sinunod ninyo. Dahil mahal kayo ng ating Panginoon. At ang kautusan, mga kapatid, ito po yung no? Ang Diyos ay mayroong pamahalaan kung ating unawain, di ba? Kapag mayroong pamahalaan o mayroong authority o government, mayroon yung kautusan, di ba? Mayroon bang bansa na walang kautusan? Wala, hindi po pwede. Ganon din ang Diyos. Kung mayroong pamamahala ang Diyos, mayroon siyang kautusan sa kanyang pamamahala. At ano yung kanyang, sabi dito sa awit 103 verse 19, itinatag ng Diyos ang kanyang luklukan sa mga langit at ang kanyang kaharian nagpupuno sa lahat. Ating titingnan, mga kapatid, ang pundasyon ng kanyang kaharian. Sabi niya dito, ano bang pundasyon? Nababatay ang mga prinsipyo, nababatay ang mga batas ng Diyos. Sa verse 14, 89 verse 14 ng awit, katuwiran, kahatulan, ay patibayan ng iyong luklukan. No? Alam niyo yung katuwiran at kahatulan, 10 commandments po yun. No? Kasi sa pagbabasahin ninyo yung 119, 172, all thy commandments is righteousness. No? A righteousness. All thy commandments are righteousness. Yeah? Ito yung katuwiran. Lahat niyang utos, katuwiran yan. At hindi lang yan katuwiran ng kanyang kautusan. Kahatulan. Diyan, hahatulan ng Diyos kung ikaw nagkakasala o hindi sa pamamagitan ng kanyang kautusan. Ito yung patibayan ng iyong trono. Sabi diyan, kagandahang loob, katotohanan, nagpapauna sa iyong mukha. Pero ang kanyang trono combined with justice and mercy. Mayroong kahabagan. No? Mayroong kagandahang loob at katotohanan nagpapauna sa iyong mukha. Mapalad ang bayan na nakakaalam ng iyong tunog. Sila'y nagsisilakad, O Panginoon, sa liwanag ng iyong mukha. Anong ibig sabihin? Mapalad ang mga taong nagiging masunurin sa pamamahala ng Diyos. At yun po ang ating dapat maunawaan na sa ating paglilingkod, no? Kaya nga, huwag ninyong kalilimutan, ang kautusan, ito po'y transcript ng kanyang karakter. No? Ayon sa Roma, kaya nga ang kautusan, banal, ang mga utos ay banal, matuwid, at mabuti. Ito pala yung talata. Awitin ng aking dila ang iyong salita, sapagkat lahat mong utos ay katuwiran. No? Lahat ng utos ng Panginoon, righteousness yan. Kung gusto mong magiging righteous, obey the law of righteousness. And that is the 10 Commandments, mga kapatid. Dahil dito pa, yung
Sapagkat ang utos mo ay ano? Tanglaw. Ang kautusan ay liwanag. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw, ako ang liwanag ng sanlibutan. Pero hindi lang si Jesus. Pati ang kautusan na ginagawa niya, tanglaw at liwanag po yan. At ang mga saway at turo ay ano? Daan ng buhay. Kaya nga yung binatang mayaman nagtanong, anong mabuting gagawin ko para magkakaroon ng buhay? Kautusan. Kasi ito ang binigay ng Panginoon sa atin na daan na ating lalakaran. Kasi ang kanyang kautusan, daan ng buhay po yan. No? Kaya nga mayroong nagtanong sa Panginoon, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, yung pinakamalaki greatest sa kautusan, at sinabi sa kanya, no? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pinakaunang utos. At ang pangalawa katulad, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan ng mga propeta. Anong ibig sabihin? Itong 10 Commandments, kung isa-summarize ninyo yan mga kapatid, that is about the law of love. Law of love yan siya. No? Bakit dalawang tapyas na bato? Kasi dalawang responsibilidad. Dalawa ang ating iibigin. Ang unang tapyas na bato, pag titingnan ninyo yung 10 Commandments, yung first at saka fourth commandment ay kautusan yon may kinalaman sa pag-ibig sa Diyos. No? Ang ikalawang tapyas na bato, yun yung pag-ibig sa ating kapwa, na gaya ng ating sarili. No? Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan. Sakop na niya lahat. Kaya kung isa-summarize natin ang 10 Commandments, ay ano yon? Kaya nga dalawang tapyas na bato. No? Paano natin iibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip? Ang gagawin mo, babasahin mo yung unang tapyas na bato. No? Paano mo iibigin ang iyong kapwa na katulad ng iyong sarili? No? Ang magulang mo, igalang mo. No? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magbintang ng di katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag kang mag-iimbot. Ganon ang pagmamahal sa iyong kapwa. No? Nakukuha ninyo mga kapatid? Ganon po yung ibig sabihin ng kautusan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya nga maraming mga religion na sabi niya, ay sa Old Testament lang yan. Yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. No? Yung sa Old Testament lang yan, yung 10 Commandments. Sa New Testament, hindi na 10 Commandments, pag-ibig na sa Diyos at pag-ibig sa kapwa na sa New Testament. Hindi po yun New Testament lang, and love to God and love to man. Nakasulat din yan sa Old Testament. Titingnan ninyo mga kapatid. At inyong iibigin ang Panginoon ninyong Diyos ng buong puso, no? Ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inutos sa inyo sa araw na ito, asa sa iyong puso. New Testament ba ang pag-ibig sa Diyos? Deuteronomy yan. Nasa Old Testament yan. Now, yung pag-ibig sa kapwa, kaya nga yung iba, wala na yung Old Testament law, wala na yung 10 Commandments. Sa New Testament law, yung pag-ibig na lang sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pareho po yan, Old at saka New Testament din. Pareho po yung tinuturuan tayo na ibigin ang ating kapwa. Anong sabi sa 19:18? Huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kung di ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. No? Kaya nga, yung 10 Commandments, yun yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, yung dalawang tapyas na bato, tandaan ninyo mga kapatid ito yung batas ng Diyos patungkol sa pag-ibig. Kaya nga, mayroong sulat si Apostol Pablo sa Roma 13 at 10, 10:13 o 13:10, babasahin ninyo yung ang pag-ibig siyang katuparan ng kautusan. Kaya nga sabi ni Jesus, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang mga utos. Kasi kung mayroon tayong pag-ibig, matupad ba natin ang kautusan? Yes.
Kasi yun yung susi, paano natin tutuparin ang kautusan. Hindi lang yan mga kapatid. Ang kautusan, kapag susundin ninyo ang kautusan, susundin ko po ang kautusan, magre-resulta po ito ng tunay na kapayapaan. No? Bakit ba ang mundo walang kapayapaan? No? Walang pag-ibig. Pangalawa, hindi tumupad sa utos ng Diyos. Kasi pag susundin ang utos ng Diyos, mayroong kapayapaan. Saan natin mababasa? Isaiah 48:18. Anong nakasulat mga kapatid? Kung dininig mo ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan maging parang ilog. Subukan ninyo ang ilog. Titingnan ninyo, abangan ninyo, maubos yung tubig. Isang buwan, isang taon, mayroon pa rin yung ilog. Diba? Ako, umuwi sa amin, no? 30 years ago, ay pagbalik ko doon, nandun pa rin yung ilog. No? Sabi ni Jesus, kung dininig ninyo ang aking utos, ang inyong kapayapaan maging parang ilog. Anong ibig sabihin? Ang kapayapaan natin araw-araw, walang putol. Anong ibig ipahiwatig ng Diyos? Ang sikreto sa kapayapaan nasa kanyang kautusan. Wala kang problema sa Diyos at sa iyong kapwa. Nakukuha ninyo? At ang inyong mabuting gawa, no? Ang inyong katuwiran parang alon sa dagat. No? Ang inyong mabubuting gawa sunod-sunod. Nakagagawa ka na ng mabuti, makakagawa ka ulit. Kasi sinunod mo ang kautusan ng Diyos. Dito sa Kawikaan, anong sabi ni Solomon, no? Sabi ng Diyos, no? Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw, mga taon ng buhay at kapayapaan idadagdag ko sa iyo. Karamihan ng araw, long life and peace shall be added unto you. Kaya nga siya, anak ko, huwag mong kalimutan. At sabi niya dito, huwag kang pabayaan ng kaawaan, katotohanan, itali mo sa palibot ng iyong liig, ikintal mo sa iyong puso. No? At sa gayoy makakasumpong ka ng lingap ng mabubuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at sa tao. Ang iyong relasyon sa Diyos at ang iyong relasyon sa tao, magandang relasyon. Kapag susundin natin ang utos ng Panginoon. Darako tayo mga kapatid sa ano? Itong Diyos ay itong kautusan ng Panginoon mga kapatid, pakipagtipan ito ng Diyos sa atin, sa kanyang bayan. Ano bang ibig sabihin ng tipan? Mga kapatid. No? Ang tipanan, pagpapasok ka sa isang tipanan, ito po'y kasunduan, no? Agreement. Ang Diyos bago niya ibinigay sa chapter 20, nagkipagkasundo siya sa Israel sa chapter 19. Anong sabi diyan sa chapter 19? Kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, no? At iingatan ang aking tipan. Itong 10 Commandments, tipan ito ng Diyos sa atin. Magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin. Kung susundin daw natin ang tinig ng Diyos at ang kanyang tipan, magiging kayamanan tayo ng Diyos. Gusto magiging kayamanan kayo ng Diyos? At walang kayamanan ng Diyos na hindi niya dadalhin sa langit. Nakukuha ninyo? Ang kayamanan natin, siyempre, pera, pag-aari, lahat ng pag-aari, yun yung kayamanan natin. Pero nang nagkipagtipan ang Panginoon, binigay niya yung 10 Commandments. Sabi niya, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at ang aking tipan, kayo ay magiging aking kayamanan. No? Yun yung kanyang pakipagpasundo. At magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, higit sa lahat ng mga bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Sa verse 6, no? Kayo'y magiging isang kahariang saserdote. Magiging pari tayo. Saan tayo magiging pari? Sa ating pamilya. No? At dalawa yung ating kalagayan yan. Kahariang pari. No? Tayo magiging tagapamagitan sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na iyong salitain sa Israel. No? Kaya dito pa. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inuutos na inyong ganapin
sa makatuwid bagay ang 10 utos na kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. At sino ang sumulat? No? 31:18 ng Exodo, kanyang ibinigay kay Moses pagkatapos nakipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patutuo. Ang mga tapyas ng bato na sinusulatan sa daliri ng Diyos. Kaya nga, itong 10 Commandments, hindi dito niya ipinagkatiwala. Isa-isahin natin itong pag-aralan. Ano yung unang utos, mga kapatid? Ang unang utos ng Diyos, unahin na natin doon sa verse 1. Sinasalita ng Diyos sa lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay sa pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng Diyos, ibang Diyos sa harap ko." Anong pinakilala niya sa verse 1 at saka verse 2? Siya po yung Savior na nagpapalaya sa mga naalipin na Israelita. At sa ating kapanahunan ngayon, naalipin din tayo sa kasalanan. Pinapalaya din tayo ng Diyos. Anong ibig sabihin? Siya po ang Diyos na nagtagapagligtas natin. Kung ang Israel naalipin sa Ehipto, tayo naalipin sa kasalanan. Siya ang Diyos na nagpapalaya. Siya ang Diyos na nagliligtas. At ang mga ligtas, pinapasunod niya ng utos. Ano yung unang utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yun yung pag-ibig natin sa Diyos. Ikalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Ano yung larawang inanyuan? Ribulto. No? Sabi niya, kawangis ng anumang anyo na nasa itaas ng langit o nasa ibaba ng lupa, o nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Ano yung utos na yon? Ipinagbabawal ang paggawa. Maaaring sabihin ninyo, Brother John, hindi naman ako gumawa. No? Binili ko lang. No? Anong sabi sa verse 5? Hindi pa rin lusot. Anong sabi sa verse 5? Huwag mong yuyukuran sila. Ni paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibubuhuin. No? Aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 ng saning lahi na napupuot sa akin. Pinagkitaan ko ng kaawaan ang libo-libo na umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. No? Kaya yun yung, bawal pa rin yung, kahit hindi ikaw gumawa, bumili, bawal pa rin yung maglilingkod. Ako po ay sumakay ng jeep papuntang Binyan, nag-traffic. Mayroong mga bata na nagbibinta ng sampagita. Bumili yung driver, mayroong Santo Niño sa harap. No? Pagkatapos niyang bumili ng sampagita, pinupunasan mo na niya sinabitan ng sampagita. Yun yung paglilingkod sa mga inanyuan na larawan. Sabi ng Panginoon, huwag kang maglilingkod sa kanila. Niyuyukod sa kanila. Kasi ang ating Diyos, mapanibubuing Diyos. Pag hindi mo siya pinaglingkuran, iba ang iyong pinaglingkuran, no? Ay nagagalit ang Panginoon. Now, dito tayo sa, ikatatlo. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng walang kabuluhan. Anong ibig sabihin yan? Pag mangako ka, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon. No? Mangungutang ka, tapos, alam ng Diyos yan, babayaran kita, pero hindi pala. Ano yon? Kung ikaw nangangaral, ginamit mo ang pangalan ng Diyos, tapos hindi pala tama yung magkakasala ka rin. Ingatan mo ang pagbanggit sa kanyang pangalan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sa langit, bago babanggitin nila ang pangalan ng Diyos, yuyuko muna ang mga anghel. No? Sambahin muna nila ang Diyos bago babanggitin ang kanyang pangalan. Na kung mamaari, no, bago natin kilalanin muna natin ang ating kalagayan na makasalanan bago natin babanggitin ang kanyang pangalan. No? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng walang kabuluhan, sapagkat hindi maaariing ng Panginoon walang sala ang bumanggit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. Dito tayo sa ika-4. Ito yung ika-4 na tapyas na bato. Alam niyo yung pinakamahabang utos sa 10 Commandments? Ang ika-4. Yung sa unang tapyas na bato pa ito. Anong ibig sabihin? Anong nakasulat? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatang banal. 6 na araw gagawa ka, iyong gagawin ang lahat na iyong gawain, ngunit
ang ikapitong araw Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ang iyong bata, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuan. Sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat na naroroon, nagpahinga sa ikapitong araw, ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. No? Yun yung araw ng Sabat. Remember, kasi siya yung nagpahinga doon sa Garden ng Eden. No? Hindi siya gumawa. No? Ito yung ginawa niya, binasbasan, ginawang banal para sa pagsamba sa Kanya. No? Kaya gagawin mo rin, igalang. Ito yung pinakahuling batas sa unang tapyas na bato. May kinalaman sa ating pag-ibig sa ating Diyos. Dito tayo sa ikalawang tapyas na bato. Pag-ibig sa kapwa. No? Igalang mo ang iyong ama at iyong ina upang ang iyong araw, tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung gusto ninyong humaba ang inyong buhay, may pangako ang Diyos. Igalang natin ang ating magulang. No? At bibigyan ka ng Panginoon ng mahabang buhay. Ito yung, kung mahalin natin ang ating kapwa, yung ating magulang, yun yung ating kapwa-tao. At inutusan tayo ng Panginoon na mahalin natin ang ating magulang. Huwag kang papatay. No? Ano ng utos na ito? Tinuturo ng Diyos na irerespeto natin ang buhay ng ating kapwa. No? Huwag kang mangangalunya. No? Kaya sa mga kabataan na gustong mag-aasawa, kailangan sigurado. No? Kasi hindi na pwede isa sa uli. No? Hindi na pwedeng pipili pa ng iba. Kung huwag kang magnanakaw. Ang kautusan ito nagtuturo, pinoprotektahan ng Panginoon ang ating property. Pag-aari ng iba, ay huwag nating nakawin o pakialaman. No? Ikasiyam, mga kapatid, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. No? Huwag kang magbibintang laban sa iyong kapwa. Ika-10, hindi nakalagay pala dito yung ika-10. Yung ika-10, huwag kang mag-iimbot sa asawa ng iyong kapwa, bahay ng iyong kapwa, o anumang pag-aari. Huwag kang mag-iimbot sa asawa ng iyong kapwa, alipin ng iyong kapwa, o bahay ng iyong kapwa, o anumang pag-aari sa iyong kapwa, huwag mong pag-iimbutin. Pinabanggit doon, kapati hayop na ng iyong kapwa. No? Kaya nga, yun yung, ano bang pagkakaiba sa inggit at pag-iimbot? Mayroong pagkakaiba yon. Ang inggit, pag bumili siya ng bahay, bumili ng sasakyan, bumili ng telebisyon, nainggit ka, bumili ka rin. Pero pera mo. Yun yung inggit. Pero yung pag-iimbot, iba. Ano yung pag-aari sa yung kapwa, iniinteresan mo na magiging iyo yung kanyang asawa, yung kanyang lupa, o ang kanyang katulong na makukuha mo mula sa kanya. Yun po yung pag-iimbot. No? Huwag mong iimbutin ang pag-aari ng iyong kapwa. No? At dito, mapapansin ninyo, 17 lang yan. Alam niyo nang bumaba si Moses mula sa bundok ng Sinai, anong sabi ng mga tao? Kasi nung binigay ng Panginoon ang 10 utos, mayroong kulog at kidlat. Kasi kapag sasabihin ng Diyos, huwag kang papatay, nang sinusulat niya, hindi lang niya isinusulat, pinoproclaim ng Panginoon. At kapag ipoproclaim niya ang kanyang kautusan, mayroong kulog at kidlat. At ang mga pagkukulog at kidlat, nangangatal ang mga tao sa baba. Nang bumaba si Moses, anong sinasabi ng bayan? Anong sabi niya? Nakita ng buong bayan ang mga kulog at mga kidlat. No? At ang tunog ng pakakak at ang bundok ay umuusok. At nang nakita ng bayan, nanginig sila at tumayo sa malayo. Pero anong sagot ni Moses? Anong sinasabi nila nang bumaba si Moses? Sinabi nila kay Moses, magsalita ka sa amin at aming didinggin. Datapwat huwag magsalita ang Diyos sa amin
baka kami mamamatay. Anong sagot ni Moses sa verse 20? At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo. Ano ang Ten Commandments? Subukan ko ito. Test of loyalty po yan. No? Upang subukin kayo, upang ang takot sa Kanya ay sumasa inyo, upang huwag kayo magkasala. Ano ang purpose ng Diyos? Bakit binigay ang Ten Commandments? Para ang tao ay hindi magkasala. Maganda ba ang intensyon ng Diyos? At alam niyo mga kapatid, kung sinunod lang ng mga tao ang Ten Commandments sa buong mundo, hindi na natin kailangan ang kulungan. Bakit? Walang ikukulong sa kulungan. Kung lahat ng mga tao walang pumatay, walang magnanakaw, walang mangangalunya, walang nag-iimbot sa property ng iyong kapwa, anong resulta sa mundo? Kapayapaan. Diba? Nakukuha niyo mga kapatid, kailangan pa ba natin ang pulis? Kailangan pa ba natin ang bangko? Hindi na. Kasi ang ating property nandoon lahat sa ating bahay. Diba nakukuha ninyo? Kaya nga ang mga masunurin lamang ang dadalhin ng Diyos sa langit. Kasi yun yung mga sumusunod sa Kanyang kautusan. Naintindihan ninyo mga kapatid? Yan kasi ang kautusan, kaya nga mayroong isang pastor nagsisermon, ano ang relasyon sa bundok ng Sinai at sa bundok ng Calvary. Mayroon pong relasyon. Bumaba ang Diyos sa Sinai, pinoproclaim ang Kanyang kautusan para sila hindi magkasala, nilabag ng mga tao. At dahil sa paglabag ng mga tao, bumaba ang Panginoon sa bundok ng Kalbaryo para babayaran ang kanilang kasalanan. Kaya nga ngayon na naintindihan natin ito, huwag na natin gagawin ang kasalanan. Kasi sa pamamagitan ng ating kasalanan, binigay ng Panginoon ang Kanyang buhay para sa atin. Kaya nga tayong mga nililigtas ng Panginoon, tayo yung advocates, tayo yung magbigay ng liwanag sa sanlibutan, gaano kahalaga ang Kanyang kautusan. Ang batas bang ito, maaari kayang labagin ang isa at hindi ka magkasala. Kasi pag mag-aaral tayo, si Duterte nga, sabi ni Duterte, mayroon lang tayong 75. Okay na yon, no? Pasado na. No, sa ating paglilingkod, pwede kaya labagin natin yung iilan, no? For example, 8 lang ang matutupad natin, no? O 9 lang. Yung isa hindi natin matutupad. Pwede ka ba kaya? No? Anong sabi ng Biblia? Pwede kaya na hindi tayo magkasala? Sabi ni Santiago, sabi niya, Santiago 2:10 hanggang 12, sapagkat sino mang sumusunod sa buong kautusan, gayon may nagkakasala sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. No? Sapagkat ang nagsasabi, huwag kang mangangalunya, nagsasabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumatay ka, nagiging suwail ka sa kautusan. No? Gayon ang iyong gagawin, salitain, gayon ang sabi niya, gayon ang iyong salitain, gayon ang iyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Anong tawag ni Santiago sa kautusan? Kautusan ng kalayaan. This is the law of liberty. Kasi binigay ito ng Panginoon sa bundok ng Sinai para ang tao hindi magkakasala. Law of liberty niya. Kaya nga, hindi po pwede sa Panginoon yung bawasan ng isa. 9 minus 1. Kaya nga, yung mga taong hindi nangingilin ng Sabat, lumabag yan sa Ten Commandments. Kasi ang nasa kalagitnaan ng Kanyang kautusan, ang Sabat, kapag hindi mo susundin yan, nabawasan mo na ng isa. No? Gusto ng Panginoon. Ang Ten Commandments, mga kapatid, para yun siyang kadena. Diba? Ang kadena isang bilog na nag-connect sa isang bilog. Subukan mong, ito yung nagtali sa atin at sa Diyos. Dito ang Diyos nakipagtipan sa atin. Subukan mong puputulin ang kadena kung hindi ka nakakalag sa tali.
No? Ganon ang ating relasyon sa Diyos. Ayaw ng Diyos na puputulin natin ang tali sa Kanya. No? Kapag lalabagin mo ang isa, mapuputol na ang ating relasyon sa ating Diyos. No? Kaya nga sabi niya dito, ito ang wakas ng bagay. Lahat narinig, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang Kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati sa mga kubling bagay, magiging ito'y mabuti o masama. Dadalhin tayo sa kahatulan. Ano man ang ano natin at buong katungkulan natin. No? At sa Hebro, hindi yung buong katungkulan. Ito ang ating buong pagkatao. Kasi kung labagin natin ang Kanyang utos, hindi kumpleto ang ating pagkatao. Ginawa tayo ng Diyos upang magiging makakonekta sa Kanya. Upang magiging na hindi mahiwalay sa Kanya. At ito po ang sukatan ng Panginoon, paano tayo mananatili sa Kanya. Sapagkat Siya po'y Diyos na banal, nagbibigay Siya ng batas na banal, no? Upang tayo'y magiging banal katulad Niya. Narito ang pagtiyatyaga ng mga banal. Sino itong mga banal? Ang mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mayroong pananampalataya kay Jesus. No? Ito pa mga kapatid. Malapit na tayo. Paano yung batas, Brother John, na sinusunod, hindi batas ng Diyos, batas ng tao? For example, ano ba ang tunay na araw ng pagsamba sa Diyos? Sabado o Linggo? No? Bukas huwag kayong mawawala. Atin yung tatalakayin. No? Ang mga Muslim, Bernes. Ang ibang, lahat ng relihiyon, Linggo. Yung Seventh-day Adventist at ang Israel ay Sabado. Alin pa dyan ang tama? No? Na nakalagay sa kanyang kautusan. For example, ang dalawa dyan, batas na ng tao, hindi batas ng Diyos. Pwede kayang maligtas din. No? Paano kaya kung ang batas na sinusunod, hindi batas ng Diyos, kung di batas ng tao? Ito yung sabi sa Marcos 7:6 hanggang 8, at sinasabi sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Kasi nagpupuri sila sa Diyos. Datapwat ang kanilang puso ay ano? Oo, ito yung pagkakaiba. Pag hindi pala batas ng Diyos ang ating sinusunod, batas ng tao, ang puso natin malayo saan? Sa Diyos. No? Sa city, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Anong ginawa nila? Nagsamba sila sa Diyos. May kabuluhan ba? Wala. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral at mga utos ng mga tao. Ingatan ninyo kung kaninong utos ang inyong sinusunod. Utos ng Diyos o utos ng tao, kasi wala palang kabuluhan yan. No? Sabi niya dito, nilisan ninyo ang utos ng Diyos, inyong pinanghahawakan ang mga tradisyon ng mga tao. No? Kaya nga mag-iingat kayo, yung salit-saling sabi ng mga tao ang sinusunod, hindi sinasabi ng Diyos, walang kabuluhan ang ating pagsamba sa Diyos. Ito yung huli. No? Ito yung panghuli mga kapatid. Ito yung malinaw na sinasabi ng Panginoon. Lucas 16:17. Hindi po pwedeng i-alter natin ang salita ng kanyang kautusan. Mas magaan pang mawala ang langit at ang lupa kaysa isang tuldok at kudlit ng kautusan. Alam ko na ang ating pag-aaral ngayong gabi, ating naintindihan, ating naunawaan ang kahalagahan sa utos ng Diyos. Sino man sa inyo ang tatanggap sa ating Panginoon, maglilingkod, ito na yun ang inyong buhay. No? Pagkatapos ng inyong bautismo, susundin ninyo ang kautusan, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoon. Ito ang ating panalangin.
Maraming salamat po, Brother Joe, sa isa na naman pong napakamakabuluhang gabi na atin pong napag-aralan ang salita ng Diyos. Bilang tugon po mga kapatid, atin pong awitin ang ating theme song, I've discovered the way of gladness. I've been searching everything in quest of something new, but I have found the living way, the path of pleasures true. Discovered the way of gladness. I've discovered the way of joy. I've discovered relief from sadness. 'Tis a happiness without alloy. I've discovered the fount of blessings. I've discovered the living earth. 'Twas the greatest of all discoveries when I found Jesus, my love. I found the pearl of greatest price, eternal life so fair. 'Twas through the Savior's sacrifice I found this true and rare. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. 'Tis a happiness without alloy. I discovered the fount of blessing. I discovered the living word. 'Twas the greatest of all discoveries when I found Jesus, my Lord. Tayo po yung manalangin. Dakilan naming Diyos, marami pong salamat amang banal na sa gabing ito, aming naunawaan ang kahalagahan ng inyong kautusan. Binigay ninyo ito sa amin sa isang intensyon upang hindi kami magkasala. Pero dahil sa aming kahinaan, natukso kami sa kaaway, katulad ng aming magulang, kami nahulog sa kasalanan. Pero ganun pa man, kung sa bundok ng Sinai inyong bumaba kayo, binigay ninyo ang kautusan para sa aming kabutihan, binayaran ninyo ang aming mga kasalanan naman sa Kalbaryo sa krus upang makabahagi kami uli sa buhay na inyong ibibigay sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mula ngayon kami po'y magtatapat sa inyo at mamahalin namin ang inyong kautusan na inyong binibigay sa amin, sapagkat naunawaan namin na ito ang inyong pamamahala sa langit na bayan kung saan kami pupunta. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Pagpapalain kaming lahat. Nawa, uuwi kami na may dala-dala namin ang kapayapaan sa gabing ito. Ito ang aming inihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Good po sa lahat. Thank you po, Brother Jude, sa napaka-makabuluhang pag-aaral ng Biblia. Muli po namin kayong iibinahan bukas ng gabi sa pagpapatuloy po ng ating serye. Ang ating pong topic bukas ay may kinalaman sa araw ng Sabat. Yan. So, may kapanapanabit, kaya po makita-kita po tayo. Same time, same channel. Hanggang sa muli po, ako po'y bumabati ng good night and God